Tawagin na lang natin siya bilang Malik mula sa Capiz. Marami na ang kwento ang nagsasabing maraming aswang sa kanilang lugar noon. At ayon kay Malik, isa nga roon itong kwento niya. Taong 1983, simple at tahimik lamang ang pamumuhay ni Malik sa isang maliit na baryo. Halos lahat ng taga roon ay makakakilala na o karamihan pa ay magkakamag-anak talaga. Itago na lang daw natin yung lugar sa pangalang Baryo Malingaw. Tuwing may handaan o kahit anong malalaking okasyon, hindi nawawala ang bayanihan sa kanilang lugar. Hindi na problema kung sinong makakatay o magluluto ng ihahanda. At kahit matapos ang handaan, hindi uuwi ang mga lumahok sa bayanihan hanggat hindi malinis ang pinagdausan ng selebrasyon. Minsan pa, may mabuting loob pa na nagbibigay ng karagdagang baboy o kambing na kakatayin para sa handaan. Tahimik sana ang buhay noon ni Malik sa baryo, ngunit nagbago ang lahat nang dumating doon ang pinsan ni Malik na si Eddie. 29 anyos na si Eddie. Anak ito ng tiyahin ni Malik na kapatid naman ng kanyang inang si Aling Perla. Noon pa man ay naririnig na ni Malik ang kwento tungkol sa binatang pinsan. Sakit daw ito sa ulo ng ina dahil sa pagiging palikero. Nahinto na rin ito sa pag-aaral dahil sa madalas na pagbubulakbol. At hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin itong maayos na trabaho. Abala si Malik sa pagsisibak ng kahoy sa harap ng kanilang bahay nang may tumawag sa kanya mula sa labas ng kanilang bakuran. Dahil mababa ang kanilang tarangkahan ay makikita naman doon kung sino ang nasa labas. Malik, insan, ako ito oh. Nabitin si Malik sa sanay paghampas ng palakol nang makilala ang pinsan. Lumingon siya sa kanilang bahay upang tawagin si Aling Perla. Nay! Nay! Si Eddie ho, nandito! Sigaw niya habang naglalakad patungo sa tarangkahan. Agad na pinagbuksan ni Malik ang pinsan upang patuloyin ito sa maliit nilang bakuran. Nagkukumahog namang lumabas si Aling Perla nang marinig ang sigaw niya. Tiyang! Di bang makituloy muna rito? Napalayas po kasi ako ni nanay eh. Sabi ni Eddie sa kanyang ina habang kumakamot pa sa ulo. Wari nahihiya sa pagpunta roon. Labag man sa kalooban ay pinatuloy pa rin ito ni Aling Perla. Mas mabuti na raw na doon muna ito sa kanila pansamantalang tumira kaysa kung saan pa mapunta. At kung mamalasin ay baka mapahamak pa. At dahil wala ring komunikasyon noon sina Malik sa ina ni Eddie ay hinayaan na lamang nila ito na manuluyan sa kanila habang naghahanap na rin ng trabaho. Nung una, masipag naman itong si Eddie. Habang wala pang trabaho, ito ang naglilinis ng bahay o di kaya'y nag-aasikaso ng kanilang mga panggatong. Tuwing uuwi rin sina Malik ay nakaluto na ito ng pagkain. Ngunit kalaunan, unti-unti na ring nagbago ang pakikisama ni Eddie sa kanila. Madalas itong inaaya sa inuman si Malik na siyang ikinagagalit ng kanyang amang si Nestor. Kung hindi ka titigil sa kakasama mo sa pinsan mong yan sa kakainom, pareho ko kayo palalayasin dito. Galit na bulyaw ni Nestor kay Malik. Nang oras na yon ay hindi pa nakakauwi itong si Eddie. Sinabi naman ni Malik na naiwan sa madalas nilang pagtambayan ng pinsan dahil ayaw pa nitong magpaawat sa pag-inom kahit nakakailang bote na ng tuba. Nang panahong yon, tuba pa lamang ang sikat na inumin sa kanilang lugar. At kapag nakakarami, malakas rin ang tama nito. Kaya kadalasan ay sinusundo pa ni Malik ang pinsan tuwing inaabot na ito roon ng 10 oras ng gabi. Pagsabihan mo yung pamangkin mo, Perla, baka hindi ko na yung matansya sa susunod. Puro sakit na lang ng ulong dinadala rito sa bahay eh. Pati ang anak natin nadadamay sa kalokohan niya. Reklamo ni Nestor bago payagan si Malik na sunduin sa inuman ang pinsan. 9:00 na rin noon nang lisanin ni Malik ang bahay. Binaybay niya ang mabato at lubak-lubak na kalsada patungo sa tambayan ni Eddie. May kalayuan din yon sa kanila,
kaya ilang minuto pa siyang naglakad bago sumapit sa tapat ng nakasarado ng tindahan. Napabuntong hininga na lamang si Malik nang maabutan si Eddie na nakasubsob ang mukha sa lamesang kawayan at mukhang hindi nakakayanin pang umuwi ng mag-isa. Insan, gising! Pinasusundo ka na ni tatay! Aniya rito, ngunit ni hindi man lamang ito natinag. Bagamat nahihirapan, ay pinilit itong angatin ni Malik. Inalalayan niya ang pinsan sa paglalakad. Nakakawit ang braso nito sa balikat niya habang suportado naman niya ang may kapayatan nitong katawan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, natigilan si Malik nang maramdaman niya na tila may nagmamasid sa kanila ng oras na yon. Nagpalinga-linga siya sa paligid ngunit wala naman siyang nakitang tao roon. Nagpasya siyang magpatuloy na lamang sa paglalakad. Ngunit sadyang hindi mawala-wala ang kakatuwang pakiramdam ni Malik. Muli siyang huminto sa paglalakad nang makarinig na naman ng malalakas na yabag. Sa bigat ng mga yabag na yon ay tila mayroon talagang sumusunod sa kanila ni Eddie. Dahan-dahang pumihit si Malik upang tingnan kung sino ang naroon. Ngunit laking gulat niya nang makita ang isang malaking aso na nakatitig sa kanila. Nakatayo ito sa gitna ng kalsada. Namumula mga mata at naglalaway pa. Napatras si Malik, dahilan upang mabuwal silang dalawa ni Eddie. Halos takasan na ng kulay ang mukha ni Malik nang maglakad papalapit ang malaking aso na yon. Itim na itim pa naman ang kulay nito at sadyang nakakakilabot ang pagtitig nito sa kanilang magpinsan. Nang ilang hakbang na lamang ang layo nito, bigla na lamang nakarinig ng sigaw si Malik. Paglingon niya sa may likuran, nakita niya ang kanyang amang galit na galit habang nakatingin sa asong kumaripas na ng takbo papalayo. Kung hindi pa kita sinundan tsak na napahama kayo magpinsan. Wika ng kanyang ama. Tinulungan siya nito sa pagbubuhat kay Eddie. Nang makawi ay siya naman ang nag-asikaso sa pinsan na doon na lamang nakatulog sa mahabang upuan sa kanilang sala. Pagsapit ng madaling araw ay ginising na si Malik ng kanyang ama upang tulungan ito sa pagkakatay ng baboy na siyang ibinebenta nila sa pwesto sa palengke. Itinabi rin ni Malik ang dugo dahil mayroon ding kumukuha nito sa kanila tuwing umaga. Matapos tipak-tipakin ng mga karne, maayos nila itong inilagay sa malinis na balde na siyang dadalhin nila sa palengke. Madilim-dilim pa ay naglalakad na ang mag-inang Perla at Malik sa liblib na kalsada patungo sa labasan. Pagsapit doon ay saka pa lamang sila makakasakay sa pampasaherong tricycle upang makarating sa mismong palengke. Pasan-pasan naman ni Malik ang pinaglalagyan ng karne. May kabigatan din yon ngunit sa tagal na niyang nagbubuhat ng mabigat ay nakasanayan na rin yon. Habang nagbabantay sa palengke, hindi inaasahan ni Malik na susunod doon ang pinsang si Eddie. Humahangos pa ito na makarating sa kanilang pwesto. Pambira ka naman insan hindi mo lang ako ginising Alam mo bang nilakad ko mula sa bahay hanggang dito? Napapakamot sa batok na sabi ni Eddie. Hinihingal pa rin ito nang maupo sa tabi ni Malik. Inabutan naman siya nito ng tubig. Teka, bakit ka ba pumunta dito? Doon na napayuko si Eddie. Nahihiya kasi ako sa tatay mo Wala naman akong gagawin sa bahay kaya naisip kong pumunta na lang dito. Baka may uutos kayo para hindi naman nakakaya kay Tiyang. Hindi mapigilan ni Malik na matawa sa pinsan. Puro ka kasi kalokohan paano yan? Wala ka namang ibang pwedeng gawin dito kundi ang magtinda. Kaya mo ba? Nahihiya namang nagpalinga-linga sa paligid si Eddie. Ngunit nang matanong nito ang paparating na si Aling Perla ay agad itong tumayo at inagaw sa kanya ang ginagamit niyang pantaboy sa mga langaw. Gaya ng inaasahan ni Malik, tinanong nito si Eddie kung ano ang ginagawa roon. At kahit anong gawin nilang pagpapauwi ay nagpresenta pa rin ito na samahan sila sa pwesto. Wala na rin namang nagawa pa si Aling Perla. Lumipas ang oras at wala pa rin bumibili sa kanilang pwesto. Ano ba yan? Wala pa rin bumibili. Umamin ka nga insan, may balat ka sa puwet no?
Biro ni Malik. Ngunit dinaan lang yon ni Eddie sa tawa. Bandang 10:00 na ng umaga nang may lumapit sa pwesto nila. Isang matandang lalaki at isang babae na sa tansya ni Malik ay hindi lalampas ng 25 ang edad. Boss, bili na ho. Sariwa pa itong mga karni namin ho. Kakakatay lang. Alok ni Eddie na agad namang nagpakitang gila sa customer. Hinayaan lang naman ito ni Malik. Sandaling natigilan ng matanda habang nakatitig sa karne. Napansin ni Malik ang mabilisang pagdila nito na tila takam na takam sa nakita. Mukhang sariwa pa nga. Wika na matanda sa malalim at magaspang nitong boses. Di naman ang hintuturo nito ang nakalapag na tipak ng karne at saka yun isinubo. Nagkatinginan silang dalawa ni Eddie at lihim na natawa sa tinura na matanda. 10 kilo rito. Kung meron pang dugo sabahan nyo na rin. Nakangisi nitong sabi na wari na sisiyahan. Ayos ka, boss. Salamat. Sagot ni Eddie na hindi na magkandaugaga sa paglalagay ng karne sa may kalakihang supot habang nakasalang sa kiluhan. Tinanggap naman ni Malik ang ibinayad ng matanda. Ngunit habang kinukuha yon ay napako ang tingin niya sa babaeng kasama nito. Marahil ay anak ito ng matanda. Pangiti-ngiti lamang ito sa kanila. Napansin niya rin ang pasimpleng pagtitig nito kay Eddie. Siniko niya ang pinsan. Sinenyasan niya ito gamit ang mga mata. Agad namang nakuha ni Eddie ang ibig niyang sabihin. Sinulya pa nito ang babaeng kasama ng matanda at biglang napangiti. Anak niyo ho? Tanong ni Eddie sa matanda. Makahulugan itong tumingin sa anak bago tumango. Miss, ako nga pala si Eddie. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Lihim na natawa si Malik sa tinura ng pinsan. Mukhang balak pa nitong diskartehan ng babae kahit kaharap ang ama nito. Naiiling na lang na itinabi niya ang pera at hinayaan na lamang si Eddie. Nang makaalis ang mag-ama, abot tenga ang ngiti ni Eddie habang nakatanaw sa papalayong babae. Ang ganda niya, pinsan, no? Roda daw yung pangalan. At yun na nga ang naging simula ng pagkahumaling ni Eddie sa dalagang si Roda. Doon na rin nalaman ni Malik na bagong lipat lang pala sa kanilang baryo ang pamilya ng dalaga. Kaya naman hindi na rin nila napigilan pa ang pagiging malapit ni Eddie sa pamilya nito. Wala akong tiwala sa pamilya ng Roda na yan. Masama ang katub ko. Hindi nyo ba napapansin? Mukhang hindi sila pangkaraniwan. Wika ni Mang Nestor, isang gabi habang kumakain sila ng hapunan. Hindi nila kasabay si Eddie dahil nagpaalam na naman ito na may pupuntahan lang. At alam na nila kung saan pupunta ang binata. Wala naman itong ibang pinoporma noon kundi si Roda lamang. Minsan, may pagdadala pa ito ng bulaklak at kung ano-ano sa bahay ng dalaga. Hindi naman masisisi ni Malik ang kanyang ama sa napapansin nito. Bibihira kasing lumabas ng bahay si Roda at ang mga magulang nito. Ang tanging oras lang na nakikita nila ang mag-ama ay tuwing bumibili ng karne sa palengke ang mga ito. Ngunit ang ina ni Roda na si Aling Chona ay tuwing gabi lamang nakikita sa labas ng bahay. Kadalasan pa nakikita lamang itong nakaupo sa gilid ng pinto habang nakatanaw sa dilim na wari may hinihintay. Nakapunta na rin naman siya sa bahay sa tabing ilog pero nung iba pa ang nagmamay-ari nito. Mula kasi nang mabili ng pamilya ni Roda ang bahay at lupa, wala nang iba pang nagagawi sa may tabing ilog. Hindi naman ipinagbabawal doon pero marami na sa mga taga-baryo ang nagsasabi na tila may kakaiba raw sa mga nakatira sa bahay na yon. Sabado ng gabi, nautusan ni Mang Nestor si Malik na maningil sa pa-order nitong karne sa baryo. Dahil karamihan sa mga pinupuntahan niya ay walang tao, inabot na siya ng gabi sa paniningil. Bandang 8:00 na nang mapadaan si Malik sa may tabing ilog. Habang tinatawid niya ang makitid na tulay doon, bigla na lamang bumigat ang pakiramdam ni Malik.
Napahinto siya sa pagtawid sa tulay nang maramdamang tila kanina pa may nagmamasid sa kanya. Sinundan pa ito ng tila may hinang huni ng isang hayop na animoy nagmumula roon sa ilog. Umalingasaw ang masangsang na amoy na parang pinaghalong ipot ng manok at bulok na hasang ng isda. Ipinagpatuloy niya ang pagtawid sa ilog, ngunit sa sulok ng kanyang mga mata, napansin niya ang paggalaw ng kung ano mula sa tubig. Tila may mabilis na lumangoy mula roon, patungo sa pangpang ng ilog. Maliksi ang kilos. Hindi siya sigurado pero sa tingin niya parang isang malaking aso. Nang makatawid sa tulay si Malik, natanong na naman niya si Aling Chona na nakaupo lang sa gilid ng pintuan ng bahay ng mga ito. Ngunit agad na nagtaka si Malik nang makita ang asong nakatayo sa tabi ng ginang. Nakatanaw ito sa kanya at tila ayaw siyang lubayan ng tingin. Mapula ang mga mata nito. Wari galit na galit at anumang oras ay handa ng sumugod. Napakurap-kurap si Malik nang may mapagtanto. Ang asong yun nakatabi ni Aling Chona at ang asong sumusunod sa kanila noon ni Eddie ay iisa lamang. Nanlamig ang buong katawan niya at agad na nilukob na matinding takot. Napatras si Malik. Nang makita niyang humakbang na ang aso patungo sa kanyang direksyon ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Malalaki ang hakbang na nilisan niya ang lugar. Humahangos na dumating sa bahay si Malik. Naabutan niya ang kanyang amang si Nestor na naghahanda na ng hapunan. Tay, yung umatake ho sa amin ni Eddie nung nakaraang gabi, nakita ko sa bakuran ni Aling Chona. Humahangos niyang sabi sa ama. Ngunit nanatiling tahimik noon si Nestor na wari hindi na nagulat pa sa nalaman. Huwag ka nang babalik doon, anak, ha? Napakunot ang noo niya sa sinabing yon ng ama. Tay, wala po ba tayong gagawin? Paano kung may iba pa silang mga biktima? Mas mabuting huwag na lang tayong makialam sa kanila hanggat hindi nila tayo ginagambala rito. Hindi pa natin sila kabisado, anak. Mga nganib ang buong baryo. Wala nang nagawa si Malik kundi sundin na lamang ang sinabi ng kanyang ama. Ito ang higit na mas nakakaalam kung ano ang nararapat na gawin kaysa sa kanya. Ngunit kung siya lamang ang masusunod, mas nanaisin niyang mapaalis na lamang sa baryo ang buong pamilya ni Rhoda. Hindi lamang para sa kapakanan ng buong baryo, kundi upang mailigtas pa ang pinsan niyang si Eddie na alam niyang mahirap ng pigilan sa pagkahumaling nito sa dalagang anak ni na Aling Chona. Madaling araw na nang bumangon si Malik para gumamit ng palikuran. Ilang minuto rin siyang naroon. Pagbalik niya sa loob ng silid, naabutan niya ang pinsang si Eddie na mukhang kadarating lang ng oras na yon. Hindi siya nagsalita, ngunit sinundan niya ng tingin ang hawak ng pinsan. May kung ano itong inilalagay sa maliit na garapon habang malawak ang pagkakangisi. Mabilis itong ipinasok ni Eddie sa bulsa nang mapalingon ito sa direksyon niya. Ano yan? Kunot noong tanong ni Malik. Kitang-kita niya ang pamumutla ng pinsan. Wala. Alamang gamot lang na nakuha ko kina Rhoda. Ngunit mas lalong nagduda si Malik sa sinabing yon ng pinsan. Gayunpaman, hinayaan na lamang niya ito. Tutal ay malalaman niya rin kung ano ang itinatago nito. Hinintay niyang makatulog si Eddie. Nang sulyapan niya itong mahimbing na ang tulog, maingat niyang kinapa ang bulsa ng suot nitong maong. Pigil niya ang hininga habang marahan nitong hinuhugot mula sa bulsa ni Eddie. At nang tuluyan na yung makuha, binuksan niya ang takip ng maliit na garapon. Doon tumambad kay Malik ang bulaklak ng kawayan na nakababad sa tubig na may kakaibang amoy. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto na ang laman ng garapon ay gamit na panggayuma. May nakita siyang pulseras na tila pagmamay-ari ng isang babae. Sa isip-isip ni Malik, maaring kay Rhoda yon. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang bulaklak ng kawayan na siyang pangunahing sangkap sa panggagayuma ni Eddie. Marahil ay natutunan nito ang tungkol doon mula sa ina nitong may alam sa panggagamot at gayon din sa gayuma.
Makalipas pa ang ilang araw, mas lalong napadalas ang pagkawala ni Eddie. Isang beses na lamang sa loob ng isang linggo kung umuwi ito. Nestor, abay bantayan mo yung pamangkin mo ha. Abay, madalas kong nakikita ron kina Chona. Kaala mo, doon na nakatira eh. Dinig ni Malik na sabi ni Mang Thanos na madalas ding napapadaan sa tabing ilog. Nako, hindi ko nakargo kung anong mangyayari sa kanya. Hindi na siya bata pare. Kaya lamang hindi ko talaga gustong kalokohan niyang si Eddie. Kaya pinalalayo ko itong anak ko eh. Sagot naman ng kanyang amang si Nestor. Nakita niya si Mang Thanos na bahagyang lumapit sa kanyang ama at nooy nagsalita sa mas mahina pang boses. Pare, may bali-balita rito sa baryo. Yung pamilya ni Chona may lahi raw aswang. Hanggat maaga pa, pagsabihan mo na yang si Eddie pare. Baka magulat na lang kayo isa na rin siya sa kanila. Dagdag pa ni Mang Thanos. Kinabukasan, hindi muna pinasama ni Nestor si Malik sa palengke. May nagpapakuha raw kasi rito ng kawayan na gagamitin para sa ipapatayong bahay ng kumpare nito. Dahil masyado pang maaga noon, madilim pa sa pagpasok nila ng gubat. Tanging huni ng mga ibon at ilang mga insekto ang naririnig ni Malik habang binabaybay ang mahamugpang daan. Dama niya ang lamig, dulot ng katatapos lang na ulan. Maghiwalay na muna tayo anak, nang makarami tayo ng madadala pababa. Yung mga hindi natin mabubuhat balikan na lang natin mamaya. Wika noon ni Nestor, habang kinakabahan si Malik sa sinabing yon ng kanyang ama. Yung kasi ang unang beses na isinama niya ito sa bundok. Partikular sa magubat na parting yon. May mga naririnig kasi siyang kwento tungkol sa mga nagtatangkang mamutol ng punong kahoy doon o di kaya'y manguha ng kawayan. Karamihan daw sa mga ito ay hindi na nakababalik pa o nakakababa pa ng bundok. Kung saan man napunta ang mga ito ay isa pa ring malaking misteryo. Gayunpaman, wala na ring iba pang mapagkukunan ng maraming kawayan sa bundok na lalo na't marami ring namumutol ng kawayan sa madalas na pinagkukunan ng mga taga-baryo. Pero tay, mas maganda po kung sa isang lugar na lang tayo kumuha ng kawayan. Marami naman po dito. Sabi pa niya sa ama. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding pag-aalala na iwan siya nito roon ng mag-isa. Sus Mariosep, naduduwag ka ba? Mabuti pa simulan mo na yung pamumutol yan na makabalik tayo na maaga. Baliwala nitong sagot sa kanya. Wala nang nagawa pa si Malik kundi sundin ang sinasabi ng kanyang ama. Nang magsimula na silang magputol ng kawayan, biglang humangin sa kinaroroonan nitong si Malik. Nagpalinga-linga siya para hanapin ang kanyang ama pero mukhang napalayo na ito sa kanya. Napahinto siya sa pagtaga sa kawayan nang makarinig siya ng tila mahinang tinig ng isang lalaki kasabay ng hangin patungo sa kanyang direksyon. Sa pag-aakalang guni-guni lamang yon ay nagpatuloy na lamang sa pamumutol ng kawayan itong si Malik. Nakaipon na ng mahigit 20 pirasong kawayan ng binata. Itinali niya ang mga ito at saka inilagay sa isang tabi upang dagdagan pa ang mga nakuha. Nasa 3 puno na si Malik nang bigla na lamang siyang natigilan sa pagtaga roon. Kahit anong gawin niya'y hindi talaga tumitimo ang gulok na hawak niya sa kawayang yon. Aba, ano ba namang klaseng kawayan to? Sobrang gulang na yata Ani Malik na malapit ang maubusan ng pasensya. Sa halip na ubusin ng oras sa nag-iisang kawayan na yon, nagpasya na lamang si Malik na lumipat ng pwesto. Ngunit nang matapos na siya sa pamumutol, muli niyang nadaanan ng kawayang hindi tinatabla ng gulok kani-kanina lamang. Napakunot ang noo niya nang may napansing kakaiba mula sa kakatwang kawayan. Nagkaroon ito ng malaking bitak na tila tinamaan ng matalim na gulok. Ngunit natitiyak ni Malik na hindi yon dahil sa paulit-ulit niyang pagtaga roon kani-kanina lamang. Hanggang sa tuluyan nang naghiwalay ang parte ng kawayan. Nang silipin ni Malik ang loob ng bumukang kawayan, napansin niya ang isang bato na may kakaibang hugis. Tila isa itong maliit na kawayan na naging bato na sa mahabang panahon.
Kulay abo ang batong yon, ngunit makinis at kumikislap din tuwing tinatamaan ng liwanag. Sa tansya ni Malik ay nasa 2 pulgada lamang ang haba ng bato at kayang-kayang itago sa nakakuyom na palad. Nang marinig ni Malik ang boses ng kanyang ama, dali-dali niyang isinilid sa bulsa ang nakuhang bato sa kabila ng matinding kuryosidad. Hapon na nang makauwi ang mag-ama. Kapansin-pansin ang pananahimik noon ni Malik dahil malalim ang kanyang iniisip. Nang mapag-isa ang binata, muli niyang inilabas ang batong nakuha sa bumukang kawayan sa bundok at saka yun sinipat ng tingin. Hindi maunawaan ni Malik kung bakit tila may hiwagang bumabalot sa batong yon. Hanggang sa hindi na nga siya nakatiis at sinabi na sa kanyang inang si Aling Perla ang tungkol doon. Kalaunan ay nalaman na rin ito ng kanyang ama. Hindi naman akalain ni Malik na kahit ang kanyang ama ay may alam din sa lihim na karunungan tungkol sa mga mutya tulad ng nakuha niya. Sa iyo ay pinagkaloob yan, anak. Yan ang magsisilbing proteksyon mo, kaya pakaingatan mo sana. Isa pa, walang ibang dapat na makaalam na taglay mo ang bagay na yan. Binigyan siya nito ng pulang tela kung saan niya ibabalot ang mutya ng kawayan. Huwag mong iwawalay sa katawan mo ang mutya kung nais mong makita ang bisa nito. Kusa mo itong matutuklasan kapag hiningi na ng pagkakataon, anak. Dagdag pa ng kanyang ama habang tinatapik-tapik ang kanyang balikat. Lumipas ang ilang pang mga araw ngunit hindi pa rin bumabalik ang pinsan ni Malik na si Eddie. Ilang beses na niyang binalak na puntahan ang pinsan sa bahay ni Roda, ngunit mahigpit siyang pinipigilan ng kanyang ama. Ang katwiran nito, natutong lumaya si Eddie kaya nararapat lamang na matuto rin itong umuwi. Ano man daw ang mangyayari dito ay hindi na nila kakarguhin pa. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, naalimpungatan si Malik nang maramdamang may pumapasok sa kanilang bahay. Dali-dali siyang bumangon upang tingnan kung sino yon. Ganun na lamang ang pagkagulat niya nang makitang ang pinsang si Eddie na pasuray-suray na naglalakad patungo sa direksyon niya. Hindi naman ito lasing pero bakas dito ang labis na panghihina. Insan, ano nangyari sa iyo? Bakit ganyan itsura mo? Tanong niya rito ngunit wala itong naging tugon sa kanya. Akmang ahawakan niya sa braso ang pinsan nang bigla na lamang itong napaatras. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya na wari mayroon itong kinatatakutan. Huwag ka lalapit! Lumayo ka sa akin! Sigaw ni Eddie. Naguluhan ang binata sa inakto ng pinsan. Iniwasan nito na mapadikit sa kanya na wari napapaso sa kanyang presensya. Napansin ni Malik ang kakaibang ikinikilos ni Eddie mula nang umuwi ito sa kanila. Ilang beses pa muli nilang tinanong ang binata kung saan ito nanggaling nang mawala ito ng ilang araw, pero bigo silang makakuha ng sagot mula rito. Gayunpaman, halos buong baryo na ang nakakaalam na doon na namamalagi si Eddie sa bahay ni Roda. May ilang pang nakapagsabi na nobya na raw ito ni Eddie. Hapon noon, katatapos lamang ni Malik magsibak ng panggatong nang may mapansin siya sa silong ng kanilang bahay. Sinilip niya ang ilalim nito. Naningkit ang kanyang mga mata nang makita roon ang mga balahibo ng manok. May mga maliliit ding patak ng dugo sa silong na animoy may kinatay na hayop. Sakto namang narinig ni Malik ang boses ng kapitbahay nilang si Mampilo na tumatawag mula sa labas ng tarangkahan. Mampilo, ano nga atin? Magalang niyang tanong sa matanda. Pasensya na sa abala, Malik. Itatanong ko lang sana kung may naligaw bang manok dito. Kahapon ko pa hinahanap yung talisain ko Hindi maiwasang kabahan ni Malik nang maalala ang nakita niya sa silong ng kanilang bahay. Ang mga bakas ng dugo roon at ang mga balahibo ng manok. Hayaan niyo po. At sasabihin ko kaagad sa inyo kapag may naligaw dito sa bakuran namin, Mampilo. Tanging sagot na lamang ni Malik. Nang makaalis si Mampilo, agad na binalikan ni Malik ang silong ng bahay. Nang suriin niya ang mga balahibong nakita roon, saka lamang niya napagtanto na balahibo nga yon ng manok na talisain. Ngunit
kung paano yun napunta roon ay isang malaking palaisipan sa kanya. Nang muling sumapit ang gabi, sinadya niyang hindi na muna matulog upang hintayin ang pag-uwi ni Eddie. Buong araw na naman kasi itong wala. At kung tama ang kanyang hinala, sa gabi uuwi ang binata. Hindi nga nagkamali si Malik. Nang pagpatak ng alas 11 ng gabi, nakarinig siya ng kaluskos sa labas ng bahay. Pinatay niya ang sindi ng bunsol at magagaan ang mga hakbang na umikot sa likod ng bahay. Dala niya ang pinakaiingatang buntot pagi na ipinatabi sa kanya ng amang si Nestor. Sa bulsa naman niya'y nakasuksok ang mutya na nooy nakabalot na sa pulang tela na nagsisilbing sisidlan nito. Ang mutyang taglay niya ay mabisa rin proteksyon sa masasamang elemento at lalong-lalo na sa mga aswang. Ang kaluskos na narinig ni Malik ay nasundan pa ng mahihinang huni ng tila isang malaking palaka. Sinabayan pa ito ng alulong ng mga aso sa kanilang kapitbahay na mas nagpakilabot sa kanya ng oras na yon. Humigpit ang kapit niya sa tanging sandatang proteksyon niya habang maingat na binubuksan ang pinto sa likod ng kanilang bahay. Dahil sanay sa dilim itong si Malik, mataman niyang iginala ang tingin sa silong ng bahay. Ilang saglit pa, bigla siyang natigilan nang mapansing tila may gumagalaw doon. Parang bulto ng isang lalaki na nakasuksok sa silong. Dinig na dinig niya ang maingay na pagnasab nito na tila may kung ano itong kinakain. Sino ka? Anong ginagawa mo riyan? Matapang niyang tanong na ikinagulat ng lalaki. Mabilis itong umalis sa silong na animoy isang mabangis na hayop na nahintatakutan. Akmang tatakbo na ito papalayo nang maagapan ito ni Malik. Ginamit niya ang mahabang buntot pagi upang masukol ang lalaki. At nang sa wakas ay tumapat sila sa bahaging nasisinagan na ng buwan, ganun na lamang ang pagkagulat ni Malik nang makita ang pinsang si Eddie. Insan? Insan, anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi makapaniwalang sigaw ni Malik. Ang nooy makinis nitong muka, naging magaspang at matigas na tila balat ng buwaya. Namumula rin ang mga mata nito at kumikislap sa liwanag ang matalim nitong mga ngipin. Humiyaw ito na wari na sasaktan. Saka lamang napagtanto ni Malik ang sinapit ng kanyang pinsan. Tay! Tay! Si Eddie ho! Tanging sigaw na lamang ng binata nang hindi malaman ang gagawin. Sa higpit ng pagkakapalupot ni Malik gamit ang buntot ng pagi sa katawan ni Eddie ay hindi na nito nagawa pang makawala. Sa kabila na matinding pagpupumiglas nito, panay ang pag-ungol nito na tila nasasakal na hayop. Sus Mariosep! Sigaw ni Nestor nang lumabas ito sa bahay na may daladala ng gasera. Nailapag nito ang dala sa lupa upang tulungan ang anak. Iginapos nila si Eddie na noon ay nasa anyo pa ng isang aswang sa puno ng santol sa kanilang bakuran. Delikado kung aabutan siya ng sikat ng araw dito, anak. Punta mo si Tatang Noli. Kailangan na natin ng tulong niya. Utos ng kanyang ama na hindi inalis ang tingin kay Eddie na bahagya ng nanghihina dahil sa sugat na tinamo nito. Mag-iingat ka, anak. Nag-aalala namang bili ng kanyang inang si Aling Perla. Agad na tumalima si Malik upang puntahan ang isa sa mahuhusay na albularyo sa kanilang baryo. Dahil may kalayuan pa ang bahay na matanda, inabot na siya ng halos 1 oras bago nakarating doon. Naabutan naman niya ang matandang abala sa pagpipitpit ng mga ugat mula sa halamang gamot na inilalagay nito sa garapong puno ng tubig. Alam ko na kung bakit ka na parito, iha. Kalmadong bungad nito bago pa man siya makapagsalita. Napakamot sa batok si Malik. Batid naman niyang mahusay matanda, ngunit hindi niya inaasahang malalaman agad nito ang sadya niya roon. Magandang gabi ho, Tatang Noli. Magpapatulong lang po sana kami ni Tatay eh. Si Eddie ho, nayanggaw. Sa halip na sumagot, ay tahimik na inabot ng matanda ang maliit na bayong na sisidlan ng iba't ibang klase ng halamang gamot. Gayon din ang itim na librong halos mapunit na ang mga pahina. Kung ganun tayo na, bago pa mahuli ang lahat para sa pinsan mo.
Wika nito at nauna nang naglakad sa kanya papalabas ng bakuran nito. Nang makabalik, patuloy pa rin ang pagpupumiglas ni Eddie mula sa pagkakagapos nito. Kinuha ni Tatang Noli mula sa bayong ang isang matalim na punyal na gawa sa kahoy na may nakaukit na mga salitang hindi lubos maunawaan ni Malik. Sinimulan nito ang pagguhit ng bilog. Paikot sa kinaroroonan ni Eddie. Inutusan naman siya nito na kunin ang isang boteng naglalaman ng langis mula sa bayong. Ibuhos mo ang laman ng boteng yan sa bilog na marka. Utos naman ni Tatang Noli kay Malik. Matapos maihanda ang mga gagamitin ay sinimulan na ng matandang albularyo ang isasagawang orasyon gamit ang librong itim. Sa kabilang kamay naman ito ay ang sinturong gawa sa balat ng hayop na may nakaukit ding mga salita. Kitang-kita ni Malik ang matinding paghihirap ng pinsan sa bawat hagupit ni Tatang Noli. Habang isinasagawa ang orasyon ng pagpapalabas ng lasong ipinasok ng pamilya ni Rhoda sa katawan ni Eddie. Ngunit ilang sandali na ang lumipas ay wala pa ring nangyayari. Mas lalong tumindi ang pagnanais ni Eddie na makakawala mula sa pagkakagapos nito. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Nawari handa ng manakmal ng sinumang malalapitan nito anumang oras. Sa isa pang malakas na hagupit mula kay Tatang Noli, napatid ang lubid na siyang ipinanggapos kay Eddie. Nakawala ang binata at akmang aatakihin nito si Mang Nestor nang maagapan ito ni Malik. Buong tapan niyang isinalag ang katawan upang protektahan ng ama. Hindi ko papayagang masaktan mo ang tatay ko. Akong harapin mo, Eddie. Tila gatilyong kinalabit ang sinabing yon ni Malik. Umahango siyang sinugod ang pinsang tuluyan ng nawala sa katinoan at nilamon na ng lason sa katawan nito. Maging si Tatang Noli ay walang nagawa ng oras na yon kundi ang umatras upang iligtas ang sarili. Ngunit si Malik na natiling nakatayo roon upang harapin si Eddie. Sa tulong na kakayahang ipinagkaloob ng mutya kay Malik, tila nagkaroon siya ng pambihirang lakas at tapang upang makipaglaban. Sa unang pag-atake lamang ni Eddie ay agad niya itong naipamalas. Nasalag niya ang mga kamay nitong mayroong mahabang kukong tila patalim na susugat sa kanya sakaling masukol siya nito. Mas lalong nag-apoy sa galit ang mga mata ni Eddie ngunit hindi may kakaila ang tila pagkapaso nito nang maglapat ang kanilang mga palad. Sinamantala ni Malik ang pagkakataon upang mapuruhan ng pinsan. Umigkas ang kanyang kamao at buong lakas itong isinalya. Nagpumiglas ito dahilan upang bumao ng matutulis na kuko sa braso ni Malik. Gayunpaman ay hindi ito inalintanan ng binata. Habang nakahandusay sa lupa ang nanghihinang katawan ni Eddie, muling narinig ni Malik ang pamilyar na tinig. Kung hindi siya nagkakamali, pareho yon sa tinig na naulinigan niya noon sa bundok bago mapasakamay ang mutya ng kawayan. Namalayan na lamang ng binata na sinasabayan niya ang naririnig na tinig na dinadala sa kanya ng malamig na hangin. Ni isa sa mga naroon ay walang nakaunawa sa mga salitang kanyang binibigkas habang nananatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Makalipas lamang ang ilang sandali, dumaan ang matinding katahimikan na siyang nagpadilat kay Malik. Agad niyang sinulyapan ng pinsang si Eddie na biglang nagpupumiglas habang ito ay tila naduduwal. Pinakawalan niya ang pinsan at tinayaang mailabas ang lason sa katawan nito. Halos bumaliktad naman ang sikmura ni na Perla at Nestor nang isuka ni Eddie ang itim na likidong may masangsang na amoy. Kasama ang kulay itim na perlas. Walang pag-aalinlangang kinuha yon ni Malik. Wala nang dapat mang makakuha ng bagay na yon. Kinabukasan, kapansin-pansin ang panunumbalik ng lakas ni Eddie. Ilang beses itong nagtanong kay Malik kung ano ang nangyari ngunit nagpasya siyang ilihim na lamang sa pinsan ang tungkol doon. Ibinili ni Malik ang pinsan sa kanyang mga magulang bago tumulak patungo sa bahay ni Rhoda. Oras na tuluyan ng bumuti ang kalagayan nito ay uuwi na rin sa Samar ang binata upang bumalik sa iniwan nitong ina. Ngunit pagkapasok pa lamang ni Malik sa bakuran ni Rhoda, sumalubong na sa kanya ang matinding katahimikan.
nakakalat ang ilan sa mga kagamitan doon na tila basta na lamang doon iniwan. Sinuyod ni Malik ang buong paligid upang makasiguro. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na siyang inabutan doon, kundi mga pira-pirasong buto ng hayop at mga nabubulok na tipak ng karning tira-tira pa ng pamilya ni Rhoda. Matapos alisin ng lason sa katawan ng pinsang si Eddie, doon na rin nagsimulang matutunan ni Malik ang tamang pamamaraan ng panggagamot. Ginamit niya ang kakayahang ipinagkaloob sa kanya ng mutya upang makatulong sa mga taong may malubhang karamdaman na dulot ng mga kakatuwang nilalang o elementong nakapamiminsala sa mga tao. Gayunpaman, sinikap niyang manatiling mababa ang loob at tanging pagtulong lamang ang hangarin. Dahil oras na abusuhin niya ang espesyal na kakayahan ay maaring mawalan ng bisa ang mutya na nasa kanyang pangangalaga. Wakas!